Welcome po sa another episode ng Midnight Sabaw. And tonight, episode 7 ng Lalo na sangre. Midnight Sabaw. Yeah, and ano lang to, episode 7 parang feeling ko medyo filler lang siya, no, compared sa ibang episodes. Kasi ito yung parang nagme-mellow na. Kasi episode 6 parang nafe-feel ko pa rin yung intensity from episode 5 eh. So episode 7, nag-mellow na siya and it's parang mas ine-elaborate nila. Yung everyday life. Yeah, everyday life ng both communities na kinalalakihan ng ating bida. Mm-hmm. So like kay Malia, training. Yeah, training Fight and scene. training. And preparation for upcoming birthday. Oo, yung birthday niya na yung isa sa mga parang inaabangan at nilulook forward ng mga tao. Kaya kasi yun yung sinasabi nila na magle-liberate sa kanila eh. Mm-mm. Na parang ano ba, dun maano yung power niya. Freedom! Dun niya kukuha Makuha yung powers niya, yung lakas para matalo niya si Sandrino. Kasi di ba ang lakas sa Sandrino, kitang-kita mo sa episode 5 na talagang wala silang laban kung wala silang makakatapat si Sandrino. Parang atat-atat na sila na makuha niya na yung power niya and then they can go back to their old lives. At pinakita nga dito na yung dedication ni Catherine Bernardo sa fight di ba? Like, ang dami niyang inaral na moves, di ba? Oo. Alam niya yung mga moves niya, di ba? And like yung character niya na si Malia, kita mo na she's trying hard to be better talaga sa pag-fight. Kaya lang, as long as wala siyang powers, talaga, kinakarne. And you know what this is reminiscent of? Ano? Yung bago lang na Wonder Woman sa start. Oo With nga, the no? Amazons. Na they have this daily routine na nagpa-fight-fight, parang they're forming a circle. Alam mo yun? Oo nga, no? Hindi ko naisip yun. Yeah. Eh yun nga, si Jake naman kasi 'di ba may gusto siya, obvious naman na may gusto siya sa Kaito. So, pinagbibigyan niya na pinapakita niya sa mga tao na magaling yan si tingnan mo ang dami niyang moves. Pero pagdating sa paglabas ng Lobo powers niya, wala na. Yeah, yung nag-iba yung color niya. Kaya naninilaw, nagkakaroon sila ng hepatitis, tapos lumalakas sila. Parang ganun. Yeah, so hindi pa talaga. I mean, Malia as a human, she's really strong and she's skilled. Pero wala pa rin talaga siyang match dun sa mga may powers. Oo, may powers. So, and then, sa sunod naman, pinakita yung kay Tristan tsaka yung community niya na nakakatuwa yung community niya, di ba? yes, and even though meron siyang para mga evil stepmom, Oo. meron siyang community Core group na nagsusupport sa kanya. na they believe in him, they support him. Yung mga katrabaho niya, yung mga magagandang chika, at saka yung mga bakla, di ba? Yeah, parang it's like even though hindi ganun kaganda yung nangyari sa buhay niya, at least medyo masaya naman na meron siyang ganung friendship Oo. or parang support system. Tsaka yung ko lang doon, okay naman sana yun, kailang yung parang nawiwirduhan lang ako doon na parang ini-emphasize lang na gustong-gusto niya siya kasi ang pogi niya, parang ganun. Dapat pinakita rin nila na kasi sobrang kind siya sa kanila, parang ganun. Hello, I mean, kaya nga siya gusto ng mga tao kasi ibig sabihin marunong siya makisama, marunong siya makisalamuha. You know, I'm happy na nakita ko yung mata rito ni Randy Santiago. Kinalaman. You know, it gave him character eh. Oo nga, oo. No, it looked fun. Parang pagdating talaga sa mga scenes ni Tristan, sa scenes ng community niya, it's lighter. Even the soundtrack nag-iiba, naging parang comedic yung soundtrack. Oo. Or kahit na yung mga evil titas niya. Parang ginawa nilang medyo hindi masyadong heavy drama, ginawa nilang light. Gusto ko sana na ma-justify kung bakit siya evil sa kanya. Like, siguro may ginawa yung tatay niya sa kanila or yung nanay niya. Kasi, bakit mo na, like, yung si Tristan, di ba? Bakit yung buong community niya, love na love siya, tapos biglang yung tatlo na pinakamalapit dapat sa kanya, galit sa kanya. Parang hindi pa nila na-justify, which is, gusto sana in the future, mga episodes, mapapakita nila kung bakit. Feeling ko walang dahilan. Feeling ko ganun lang talaga si Desiree Deval. Oo, ganun lang talaga yung ugali niya, ganun. Oo, na mapagsamantala. Na ganun yung character na binigay sa kanya. Take opportunity. So, Speaking of Desiree Deval, she's so slim here. I like it. Yeah, I think
Siya lang yung maganda dun sa tatlo. Hindi ko kilala yung dalawa. Grabe, at least pag si Desiree nakikita ko, hindi ako masyadong nairita. Yung dalawa talaga, gusto kong batuin ng sapatos. Diba? I mean, she's so slim na, tapos parang hindi nagbago yung mukha. So, wala, masabi ko lang. I just want to compliment her. And, first appearance ni Maymay. Oo, yun pala yung character niya. Oh, Siya kahit yung kapatid. Oh, yung character niya. Tapos kahit yun yung lumalabas talaga si Maymay. Alam mo, ang cute niya kasi, yun nga, di ba, you said, she's 20, 21? Yeah, she looks like a She looks so teen. young. Yeah, she looks like a teen. Yeah, And, tapos yung nakita mo yung tsura niya, doon mukhang walang makeup. mm, Mukha talagang bata yung, yeah. ano niya, balat niya. Anyway, they moved to Davao pala. Oo. And sana nga i-develop pa nila yung character more parts kay Maymay. I think it will be more. Tsaka si Hindi kasi diba sabi, gusto nga niya pumunta sa Oo nga. So, sa Manila. oo. Tapos, So baka makita sila, magsasama sila ng kuya niya. tapos baka doon sila na magkikita ni Edward. Diba? Alam mo, I've been thinking about that, kung paano papasok si Edward. Like, sino siya? Oo nga. Like, sino siya? Hindi, mukha siyang vampira eh. Sana vampira siya. Wag, ayoko. Hindi, Tisoy eh, di ba? Yung Ay, Richard ganun siya Gutierrez, yung di ba? anak ni Richard. Oo, pwede. Di ba? Ay, hindi. Masyado Hindi namang kaya, malayo yung hindi gap ako. eh. Hindi, masyado. Hindi pwede. And sana pansinin mo, yung mga nakapalibot kay Maymay, puro mga veteran actors na yun eh. Pero Oo. nagsishine pa rin siya. So, I think may future talaga siya sa acting. Hindi, parang hindi nga siya naiilang eh. Mm. Diba? She looks natural on screen. Yeah. Ang naano ko lang dun was, tinanggal nila they allowed Tristan na tumira sa tita niya kasi they thought he would have a better life. Yeah. Diba? Pero it turns out na mas okay sana kung doon na lang siya lumaki sa... Oo nga. Kasi tinan mo, yung kapatid niya, nakapag-aral eh. Mm. Diba? Although yun nga, si Tristan naman, he does his part na nagpapadala siya Oo. ng Oo. money. Siya yung nag-support. Tapos, Kaya ang dami niya ng utang sa tita niya. tsaka sa episode na to, pag-introduce kay Jake, parang makikita mo na baka siya yung parang third party. Parang ganun. Oo nga. Na siya yung parang parang nanliligaw na hindi. Hindi kasi parang binibuild nga niya muna yung friendship. Binibuild eh. niya eh. Binibuild niya na eh. Well, hindi ko to na-foresee, no? Kasi I thought baka siya yung magiging kalaban. Kontrabida, oh. Pero iba yata, may babae doon na parang pinapakita na parang maldita na kontrabida eh. Pero hindi pa na-develop yung character niya. Which is sinisip ko rin na sana maging interesting din yung... Well, if you think na he's going to be the third party soon, baka maging masama siya sa ending. Sana rin na ma-develop pa yung character niya na maging mas karapat-dapat na maging karibal ni Daniel Padilla. And, isang ko napansin, parang si Jake na friend zone. Oh, so sad for him. Wawang Hindi, bata. alam mo kasi yung diskarte niya kasi, fini-friend nga niya eh. Oo Kung nga, na-friendzone mali ka yun eh. tuloy, Dapat you have to be up. So, para naman nagbibigay ako ng advice, di ba? Kapal na mukha ko. Pero kasi he wasn't upfront na, ano ba yung gusto mo? pa-friendly friends kasi, wag yun. So, na-friends yung katuloy. And so parang sa episode sa side ni Malia, no, parang na-atat ka na doon para lumabas yung powers niya. Parang binibuild up nila dito sa episode na to na para maging exciting, di ba? Alam mo, kasi I believe your theory eh. Oh, yung ano ko dati, yung Theory mo na hulyat Wala- hulyaan oo. na theory. wala Yung siyang Twins of powers. Destiny, the theory na kailangan magkahawak sila ng kamay para magka-power. So, I believe your theory. So, I kind of feel na baka Wala. Kailangan niya si Daniel Oo. mag-appear. At dyan po, nagwawakas ang aming Midnight Sabaw! Lalo na Sangre episode 7! signing off. Yes. If you like this video and you want to see more, Please share, like, and subscribe. yep,